Network Entertainment. Siguro one thing that you have to keep in mind, not only to be an operations head, but also if you want to go into public service, you are there to serve the public. So first things first, put the service to people ahead of yourself. Kasi ako, to be honest, to the point na yung trabaho ko, mas nagiging priority siya, mas nauuna siya, even though, let's say, nasa bahay ako. So there's no time off when you're in government service. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. This is the podcast where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Siyempre, ang co-host ko si Zar De Los Reyes, CRSP, career coach and Upwork expert. And Zar, meron tayong special guest ngayon. Gano'n ka special? Ay, sobrang special. Kasi kilalang-kilala to ngayon sa social media. Actually, ang chismis nga, sikat na sikat to eh. Oo nga. Nagva-viral mga videos nito eh. 16 million sa TikTok pa lang. Diba? Diba? Hindi ko alam kung sino yung nakinabang, kung yung may-ari na YouTube account o Actually, yung mga videos niya nire-repost or dina-download tas nire-repost. Oo. Ipakilala natin ang head ng MMDA Special Operations Group Strike Force. Mga kaibigan, walang iba kundi si Gabriel Go. It's a pleasure. It's an honor to be here, Stan and Zar. I'm excited. I'm excited to be here. Thanks for guesting, sir, at for agreeing to join us here sa Underpaid. Yeah, wala ba tayong clearing operations ngayon? Buti free kayo. Meron actually ongoing. Ongoing talaga. The whole day ba? Yes. Ang trabaho namin, we start as early as 5 a.m. and it lasts until 10 to 11 p.m. in the evening. Okay. So, alam mo na, Stanley. Oo. Kung kailan mo, tatanggalin yung kotse mo. Wala mo ng kotse. Ay, oo nga, Nakabest wala. pa ako eh. Oo. Madali i-park kahit saan. Pwede. So, alam mo na kung anong oras. Oo. Pero, alam mo, shout out sa mga kaibigan natin sa Now Steaming. Sila Stancy. Sila yung nagbigay ng contact Uy, ni thank you, Sir Stan. Gabriel, no? Oo. Si Katukayo. Ano yun? Katukayo, kapangalan ko. Okay. Stanley pareho. Oo. Ano ba yun? Filipino word ba yun? Oo, Katukayo. Okay, hindi mo ako alam. familiar. Oo. Okay. Parehong Stanley, mas gwapo lang ako. Kasi isa Stancy eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin Ako Stanley Chi. Parang natulala si sir eh. Mukhang nag-agree Sir naman siya, nag-agree. Parang, Ano yun? Silence means yes. Oo, di ba? alam ko na namang course yun ng college, kaya naiintindihan ko kung bakit tumahimik na lang siya eh. Sige, tanungan natin. Sir, paano ba kayo napasok sa MMDA? Alam ko, Chinese school lang high school. Tama. Cultural, elementary, uno. Yes. Tapos St. Benilde. Tama. Oo. Not everyone can join the MMDA ng ganun-ganun lang. So, kwentuhan mo naman kami. Yung pagpasok ko sa government service, it was never planned. I did not plan to do it, or I did not even foresee myself to be in government service. It's just that, bigyan natin ng konting kwento. One day, this was back in 2019. I was having coffee sa Starbucks. Yeah. Dyan sa may, malapit sa CCP complex. So I was having coffee with some of my friends. Then sabi ng friend ko, pare, may parating. He is a commissioner of a previous agency. Pakilala kita. Sabi ko, sige, why not? Wala namang problema. Di ba? So, nung pinakilala ko, we got along. Then, kwento-kwentuhan. Pareho kami ng mahilig sa motor. So, sabi ko, okay to Saka medyo bata pa eh. So, sabi ko, okay, sige, nagkasundo kami. Then, one day, he called me up. Well, actually, he texted me. Sabi niya, bro, gusto mo ba mag-government? Ako naman, at that time, syempre, pandemic na papandemic na. So, business was, hindi mo alam kung ano mangyayari. So, sabi ko, sige, why not? Let's give it a try. So, doon ako pumasok. Nag-start yung parang career path ko sa government, which started as, consultant. Oh, okay. Consultant ako sa isang agency which was under the office of the president at that time. And ang pinaka-main na hinahawakan ko initially was community service. Community service yung, for example, may nabaha, ako makikipag-usap dun sa LGU. So, tutulong kami, a-arrange ako ng mga kung ano-ano mga relief operations. Yeah. Initially, that was it. Until a few months into the pandemic, the secretary or the head of that agency
unfortunately passed away. So itong kaibigan ko na commissioner at that time, he was promoted as the secretary. So sabi niya, sama ka na sa akin, gawin na kitang executive assistant. Yeah. So doon na pumasok yung mga iba't ibang roles ko na investigation, I have to do due diligences on paperworks, hanggang sa umabot na ng 2022. 2022, I have to step down because it was the election period. So co-term ako eh. Yeah. Co-term. Then nung after the election, there was this friend back then who asked me, ano plano mo? Sabi ko, parang gusto kong tumuloy ng government but on a different agency. Kasi nga, sabi ko, sanay ako sa nagbibigay ng tulong, pag may nabahaan, may nasunugan. So I was looking into something that Yeah. More on public service more on public talaga. service Oo. talaga. Then sabi sa akin, pare, try mo to. Maybe you want to try MMDA. So sabi ko, MMDA? Teka lang, ang layo. Kasi traffic eh. Anong alam ko sa traffic back then? Sabi, hindi, sige, subukan mo lang. So I gave it a try, which I got the hang of it. Ayan, until Yeah. this day, nagtuloy-tuloy. And in fairness naman, yung public service, I was able to partake it to what I am doing right now also. I love yung part na parang nakuha niya yung job niya through his network. I'm interested lang. So during that encounter sa coffee shop, what made him invite you to be part of his team, of working in the government? Anong sinabi mo sa kanya? That made him decide na, uy, Oo, parang sama fit. ka. Oo. Oh, fit to Alam mo, wala eh. Actually, it was a very short encounter. Meron siyang interview dun sa isang station. Di ba may isang Yeah. radio station sa Oo, CCP. oo. Sa tapat ng Sa tapat, sa di ba? may Star City. Yes. Oo. So may interview siya. So it was a very quick encounter. Hi, hello. Oh, taga saan ka? Ganun lang. Hanggang sa, sige, I'll get your number. I got Yeah. his number. Tapos hanggang sa, nagkaroon na ng communication through, yun nga, bigla na kasi diba nag-pandemic. Yeah. Close down yung lahat ng mga negosyo. So ang daming mga nagre-relief operations. Hanggang sa nag-usap na kami. He-notice na nagbibigay ako minsan sa mga local police. Nagpapamerienda ako, yung mga ganun. Kasi Yeah. coming from a Chinoy background, we have business also. Oo. So syempre, in our way to give back to the society, namimigay talaga kami kung ano man yung kaya Yeah. namin. Ano yung business ninyo? Well, we had, ako personally, I had a automotive shop. So, we bring in mga car parts, bumpers, etc., rims. So, basically, set up ng mga sasakyan. Tapos, ang family business back then was, nasa kami, raw materials, mga fabrics. So, we bring the fabrics in, tapos tinatahi namin. Ginagawa namin mga swimwear, undergarments. So, may sinusuplayan kami. So, Parang anong tawag dyan yung subcon. yes, subcon. So, basically, walang long conversation. Yeah. Probably siguro yung nagkaroon lang parang jive siguro yung pagkatao namin, okay. yung saglit na usapan. And hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Parang nakita niyo yung interpersonal skills mo. Yeah, well, I could say that. Probably. Mm-mm. Oo. So ngayon, nag-clearing operations kayo. Medyo may language barrier ba? Kasi mga Pinoy na Pinoy mga kausap mo and then you're Chinese. Baka mamaya yung Tagalog mo hindi ganun kalalim. Sa nakikita ko, wala. Kasi first and foremost, I was born and raised here. So, lumaki ako sa Divisoria, sa Juan Luna. So, kung pag-usapan natin ang Tagalog, kaya naman natin. I mean, we grew up here. So, I don't see any language barrier naman. Actually, I give it as a advantage. Kasi, mapapansin nyo, sa society ngayon, merong mga, hindi naman kasi lahat ng violators, mga nasa middle to low income bracket eh. Meron tayong middle to high income bracket. So, these are some of the persons naman, or some of the violators na more English speaking naman sila, di ba? So, I think it's an advantage for me na I can communicate in Tagalog, I can communicate in English. And sometimes, actually, alam naman natin, marami na mga foreign entities, maraming mga, mga Chinese, mga na dito sa ating bansa. So, iba nahihirapan. So, minsan, I as much as possible, I don't step in. Pag medyo nagkakaintindihan pa sila. Pero once na na-notice ko na, hindi na magkaintindihan, may language barrier, doon na ako pumapasok. And nagugulat sila na, okay,
this guy can speak Oh, you Chinese. can speak Hokkien. I can speak Hokkien, Mandarin. Diba? Wow. So nagugulat yung mga... You're fluent? Kasi yung ibang taga-Chinese ko minsan, di ba? Hindi naman marunong Kasi mag-Chinese. even at home, we still okay. speak Hokkien. And sometimes naman Mandarin. So nagugulat yung mga ibang nag-violate. Marunong mag-Chinese. Tapos, okay, Galing, naiintindihan nila kung ano yung violation. So nawawala yung away. So naiintindihan. Oo. So I think it's an advantage for me. At saka okay naman yung Tagalog niya. Hindi kasi may mga ibang Chinese, mga ibang Chinoy, di ba? Pag yung malalim na Tagalog Talaga? na, hindi na nila Nahihirapan. Ikaw, nahihirapan. hindi ka nahirapan? Hindi nga, mas magaling nga ako mag-Tagalog kaysa mag-ano eh. Mas magaling ako mag-Tagalog kaysa mag-English tsaka mag-Chinese eh. Hokkien, kaya ko, pero hindi ako kasing galing ni Sir Gab kasi Siyong It yan, sa Uno High School yan. Alam ba yung pagtuturo sa Uno? Talagang Sobrang may nerd ng mga ganyan tao talaga. ron, oo. Yan yung mga panahon na pag nagkamali ka, luluhod ka sa munggo. Oo. May Hindi ganun. pa Literal uso. ba to? Literal ba to? Literal yun. Hindi pa uso yung mga... Seryoso to? Yes. May ganun dati. Oo, kasi there was... Mas mahigpit dati. Mahigpit dati. Pero ngayon, syempre, modern world, nawala Yeah. na. Wala Pero na. back then, Naabutan mo yun? naabutan ko May yun. bamboo stick pa nga yung Oo, may teacher bamboo namin stick. eh. Oh my Oo. God. Alam ba yung punishment sa Chinese school? Pagka, di ba, 75 ang passing grade. Pag kunyari, naka 64 ka, napalingin ka ilang beses para maging 75 yung o ilan yung kulang mong score. Seryoso? Oo, ganun. Totoo Tapos yun. pag na-late ka, papatayuin kayo sa labas. May mga Yun, hawak-hawak okay. kayo na Yun, meron malaking naman signage na we Ay. are always late. Ay, wala namang signage. May Wala ganun namang kami eh. ganun. Oo. Meron pa nga nung time na nandun ako sa school na yon, I was in elementary. Yeah. Meron pang yan. Minsan, mind juggling eh. Walk faster. Pero, may kasunod. Don't run. Sige, paano yon? Diba? Brisk walking. Marunong kami mag-brisk walking noon. Hindi pa uso noon. Alam na Magkaiba namin. kayong school pero Oo. naiintindihan ni... Alam mo, sa Chiang Kai-shek ako. May bulletin board kami. Pag nahuli ka ng ungopya, makikita yung pangalan mo sa bulletin board. Talaga? Oo. Bulletin board talaga. Ilang Oo. araw? Isang linggo yun, nandun yung pangalan mo. So ganun talaga. Mas bata pa naman sa atin siya. Public humiliation. Yan. Saka nung So, time- ibig sabihin, parang sa generation natin, Ngayon, mabait na yung mga Chinese ano. food. Mabait na ngayon. Oo. Saka imagine mo noong time na yun, 1990s, Oo. yung elementary school na pinapasukan ko, I think that was the only school who has a centralized CCTV. Yun, hindi pa uso yung yung mga Big Brother, yung mga CCTV, meron Kami na. meron. Talaga? Imagine mo. Oo. 90s yan, Pag tumingin ka sa gilid, biglang sisigawan ka yung pangalan mo. Gab, what are you doing? Oo. May ganun. May TV May social roon. yaman ng school May TV yung principal dun, si Dr. Yu. Yes, Diba oo. na malilipat siyang channel, makikita niya iba-ibang Makikita. section. Ganon. Wow. Tapos yung table namin, di ba Oo. nung pandemic, nauso yung acrylic barrier. Yeah. Kami nung Meron na 90s nun. elementary, may acrylic barrier kami. Oo, para walang kopyahan. Okay, may folder. Iangat mo yung folder mo para hindi makikita yung sagot. Yeah. Galing nga. Ganon. Galing nga. Ganon kahigpit sa Chinese school. Anyway, so dumami ng kabatch mo ngayon sa alumni. Well, kasi ako when I graduated high school or even elementary, syempre nag-iba yung mundo eh. Kasi, di ba normally pag mga galing kang Chinese school, there are specifics already. Saan ka magka-college, Yes, anong course ka dapat. Ako, medyo nalayo ako. So, napunta ako ng CSB, College of St. Benilde. Tapos yung course na kinuha ko, it's not something a Filipino-Chinese will be taking up. Kasi normally pag Filipino-Chinese, business ad, Yeah. doctor, lawyer, mga ganon. Basta may title, kung artist, dapat architect. Oo. Ako, ang layo. Consular and Diplomatic Affairs. So, nung time na yun, yung ibang tao, ano yan? Parang sasabihin ng mga magulang. Okay lang ba sa parents mo yon? Alam niyo yung funny story why I took this course Yeah. up, CDA? Why? I was looking for a course na ayoko may uniform. Kasi alam ni Stan yan. Since elementary up to high school, naka-uniforme kami. Oo, hanggang grade. White, Yeah. then khaki pants, di ba? So sabi ko, ayoko na ng uniform. So sabi ko, hanap tayo ng school na walang uniform. Sabi ko, ay, CSB. Pagkuha ko nung course na yon, CDA, Yeah. sabi ko, ay, galing, walang uniform. After 2 weeks, biglang nag-announce, corporate uniform. Nakaporma naman kayo. Nakaporma di ba? naman. Talaga? Corporate, mga naka-blazer sila. Yan. Oh. Sa DLSU wala kaming ganyan dati. Kasi CSB eh.
Sa Diba? CSB ba may uniform? Ano na, meron kami nung CDA, it has to be corporate uniform. So, either long sleeves, naka-blazer, naka-suit ka. Araw-araw. Pwede ka rin naka-polo barong, in fairness. Ito nung time na nung 90s kasi CSB is not known for the multimedia arts. Hindi pa sila known for that. They're known for mahal lang tuition, naka-ATM card yung ID May ninyo. escalator Diba? sa loob. Yun sila kilala na pag hindi ka pag yung grades mo medyo mababa, lipat ka ng CSB. Lipat ka CSB, ganon. yes. Diba? Hindi ka nakapasa ng Lasal sa entrance exam, doon ka sa CSB, papasa ka. Bakit sa CSB? Kasi that was the only school that offered consular and diplomatic affairs. Nag-exam ako sa Ateneo, sa UP, LaSalle, UST. Yeah. So, okay, pumasa naman ako. It's just that wala yung, alam mo yung course na parang, uy, gusto ko to. Wala eh. I came across CSB. Sabi ko, uy, parang kakaiba to ah. Saka yung sounding, di ba? Imagine mo, anong course mo? Consular and Diplomatic Affairs. Parang Yan yung mga- very, Di ba, parang Iniisip ko, respectable. magiging ambassador ka sa ibang Yeah. bansa, ganon, Oo. di ba? Hindi, saka iba yung dating eh. Pag tinanong, anong course mo? Consular and Diplomatic Affairs. Wow, yabang nito ah. Yung ganon. Tapos bilang next question, ano yun? Yung next question, ano yun? Ano magiging trabaho mo pag nag-graduate ka? Totoo. Diba? Tsaka malapit sa Binondo. Kasi dati, pag Chinese ka, you're discouraged na mag-aral sa Katipunan or sa may malalayo. Ayaw kasi. Kasi malayo talaga? eh. Ayaw ng mga Chinese usually na mga nagkokondo ka. Very strict ang mga parents. Ganun yan. Uwi ka dapat sa bahay, sa Binondo. Pag malayo man, susunduin ka. Hatid sundo. Ganun yan. Lalo na kung babaeng anak. Yes. Oo. Yeah. Dahil ngayon, nag-clearing operations ka na, maaga ka gumigising. Ano yung comment sa iyo ng mga kaibigan mo, ng mga kabatch, yung dating teacher, di ba? Ngayon, Oo. nagugulat sila kasi they did not expect me to be in this arena. Nag-message sa akin, sasabihin sa akin. Kasi ang tawag sa akin, I have this nickname before. Oh, what's the nickname? Gabo. Gabo? Oo. Bakit? Gabriel. Oh. Gabriel Go. Gabo. Sabi sa akin, Gabo, ikaw pala yan, yung nasa TV? So ako, oo. Grabe ka. Anong ginagawa mo dyan? Hindi namin alam. Hindi na Sana expect it. sinabi mo, mas gwapo ako sa personal. Di ba? Tapos meron nakakatawa. Biglang mag-message sa akin, mga high school batchmate ko. Uy, Gab, ikaw pala yan. Baka pwedeng pakiclearing mo naman dito sa amin. Diba? Usually ganun eh. Clearing operations, pati yung mga illegal parking, Yes. yung mga dumadaan sa bus lane. Yan, before. Yan, diba? O Actually, yan, yung yeah. ano mo. Yan. Sa'yo rin yan. Pwede ba kaming magtanong na kunyari, obvious naman, pag bibili ka ng kotse, sana may parking kayo, di ba? Yung mga iba nagsi-street parking, ano yung ginagawa nyo sa ganyan? Okay. Alam niyo yung issue ng street parking, it's very technical yan, to be honest. Have the problem of lack of parking spaces. Or yung iba naman, meron kang 2 or 3 car garage, it's just that we want to buy more. Diba? Kasi Yeah. ang kotse nagiging status symbol ngayon eh. If I have 5 cars, wow, ang yaman nito. Pero wala akong parking, sa labas naka-park. So ngayon, ano bang problema bakit yung street parking lumalabas is illegal parking? One, ang street parking or one-side parking sa mga kalsada, mga public roads, to be it a legal entity or maging legal siya, it should have an ordinance. Ang ordinansa, ito ay ini-enact ng barangay. Ngayon, sir, bakit mga clearing operation nyo meron mga ordinansa ang barangay? Hindi nyo ino-honor. Kasi po, hindi lang po barangay ordinance. The barangay ordinance that was created and enacted by the barangay, it should be submitted to the city council. And once the city council approves it, that's the only time it becomes a legitimate ordinance of the city. So ngayon, pag ang kalsada nyo po ay walang ordinansa, bawal ang parking. So ngayon, sasabihin na, sir, bakit yung mga ibang looban napapayagan for so many years already, then all of a sudden, pupunta kayo, papasok kayo, magki-clearing. Diyan pumapasok yung sinasabi nga natin. Once na umabuso tayo at may nag-complain, then definitely we have to take actions. So diyan lumalabas na malalaman natin, this certain road, two-way pala. Two-way pero may parking. Diba? So ito na lang, very basic question. If it's a two-way street, one lane in, one lane out, tapos meron kayong parking on one side, two-way pa ba siya? Hindi na. Hindi na. Diba? So yun nga sinasabi ko sa mga tao, sir, hindi naman kasi maaprubahan dito kasi looban na to. Exactly. Ang tanong ko sa kanila, one way po ba to or two-way? Two-way. So very basic. Alam nyo pong two-way, one lane in, one lane out. Pag nagparada kayo, hindi na po siya two-way. Ibig sabihin, bawal. Ngayon, sasabihin nila, sir, wala po kaming parking. Yan ang problema. That's one of the problems that we are trying to address also. But, then again, ang hirap because we have to go back and revisit
our urban planning methods. Marami tayong mga structures, marami tayong mga bahay, marami mga commercial establishments na it was established, it was built. Hindi naman natin ini-expect na, for example, itong kalsada mag-road widening or itong kalsada matatayuan ng, let's say, a very big building, di ba? So, ang daming aspeto na pwede nating tingnan. However, if we're going to modify it at i-reclaim natin lahat ito, malaking problema yan. Because one, papayag ba tayo? Nagibain yung certain portion of your house? Papayag ba kayo? Nagibain natin yung isang pader nyo because it encroached the sidewalk? Hindi. So, ang ginagawa na lang natin is we have to adjust to the current environment. The environment will not adjust to us. It's us who will adjust to the environment. That's why yung mga certain problems na yan, tulad nga ng mga street parking, sinasabi namin, be sensitive. Be sensitive in such a way na, yun nga, uulitin ko, alam mo two-way, paparkingan nyo, how will it become a two-way? Yeah. Diba? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Oo. Naging one way nga yung isang street parking kasi isang lugar sa may QC. Tapos sinabi, okay magpark dyan kasi yung may-ari ng bahay, kapatid si Kagawad. alam mo, that's... Madaming ganun, no? Oh, di ba? Oh. That is the kind of norm that we want to parang baguhin or alisin. I mean, yes, hindi natin kayang alisin yan with a snap of a finger, pero at least unti-unti mabago natin. And take notes na, for example, when we're talking about street parking again, okay, sabihin natin one-way street. Bakit pinagbabawal ang parking, for example, on a certain conditions? Bawal harangan ang gate ng may gate. That's under RA 4136 or Republic Act 4136. Bawal talaga. Bawal mo harangan ng gate ng ibang tao. Bawal ka pumarada sa pedestrian crossing. You cannot park on 6 meters from the curve intersection. Meaning, mga kanto, bawal mo parkingan yan ng sagad-sagaran sa kanto. So you have to at least give 6 meters na leeway. Bakit? Pag nag-turn yung sasakyan, it should have ample enough of space to safely turn. Kasi kung hindi, ikaw rin mo problema pag nagasgasan bumper mo. Oh. Uy, magandang information yun, Diba? Na bawal pala mag-park dun sa harap ng gate. Correct. People think that they can because one way naman kasi yung, Yes. I mean, one side lang yung parking, diba? Correct. So baka sinasabi nila, magpa-park na lang, yun nga, harangan yung meron gate. tayong sinusunod na as long as it's a public road, hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, ito ang medyo tricky part. Paano pag yung gate na yun, gate mo pala, di ba? Oo. Tama. So, that's the only time na pwede. Pero, may pero pa rin yan. Paano pag walang one-side parking ordinance? Bawal pa rin. Yun. Yeah. So, maraming na mga provisions na we have to inform the public na medyo nawala sa isip ng mga tao. Ako may question ako about your promotion as an operations head. So when did you start this role? Nag-start ako 2023 ng November ata or December. I just can't remember the exact. Bukas na yung mga nun. Bukas lumabas. na yan. So, well, I started it as the traffic operations officer na. Kasi back then, yun nga, di ba sabi ko, someone asked me to join MMDA. So I gave it a try. Pero nung time na yon, I was as a deputy commander and ang Ano ginagawa ng deputy commander? acts as the commander on behalf of the commander if wala siya. Okay. So basically, parang kang assistant. Diba? Yung second in command. Second in command ka. Kumbaga sa Transformers, siya si Starscream. Yun. So ganon. Tatawa na lang ako kasi hindi ko naintindihan yung reference mo eh.
Parang parang si Megatron, yung commander. Laban, di ba? Next in line si Starscream. Ayun. Sa bida kasi sa Autobots, walang second in command masyado ron eh. Si Bumblebee. Si Bumblebee, kaibigan ng tao eh. So, that's how I started. Pero nung time na yun, I was just a job order. Meaning job order, hindi ako permanent. It was just recently, kasi nung time na yun, nung I was with the previous operations, I took my civil service exam. Yeah. So, once you take the civil service, it takes a few months to know if you pass or not. After a while, I found out na pumasa ako, nag-ano ko civil service. Dalawang klase kasi yan. Civil service exam, sub-professional and professional. So, to everyone who gustong public service, I would suggest, take civil service exam. But I would suggest, go directly for professional level. Kasi secondary, eligibility. One level higher. One level higher. Is the test harder? Or magkaiba ba ng magkaiba. test? Okay. Magkaiba. Madami ba bumabagsak? Marami. Oo. Marami bumabagsak. Kasi parang college entrance exam lang yung questions or easier. Hindi. It's even harder actually. It's Kasi harder. yung civil service exam, may mga may mga algebra, trigo. So, ang dami niyan. Current events, laws, environmental laws. So, you have to be aware of your surroundings. And it's not, hindi siya yung katulad ng ibang exam na this year, ito yung lumabas, next year, same. No. Totally nag-iiba ang questionnaires niyan. So you have to be updated with the current Did you events. review? I did. Kasi meron sa National Bookstore may mga Yes. reviewers. But did you review from Yung anywhere review else? center, wala. I bought this book, diba? So I just read I read some informations, then yung current events, then siguro yung nakatulong din yung background ko kasi nga, 'di ba, consular and diplomatic affairs. So meron kaming international law, Yung mga basic alam na politics and geography, Diba? politics and So governance. nakatulong. So nakatulong siya. Oo. Speaking of politics, nung panahon mo sa bus lane, marami kang nahuli na na mga sikat na tao. Meron, but I did not know or I wasn't able to find out kung sino yung mga yon. Kasi nga, as I said, yung mga hinuhuli namin, tinatanong ako lagi Sir, sino po ba yung nahuli nyo? Oo. To be honest, hindi ko alam Kasi ang tinitikitan ko, yung driver. So yung driver, alam ko kung sino yung driver, pero malay ko ba kung tauhan siya nino, di ba? Anong trabaho ng mga sikat na yon? Merong basketball player. Yan. Merong vlogger. Meron din naman na sa government. Ang sa amin, yun nga sinasabi ko who we are apprehending is the driver. It's not the owner of the vehicle at the time of apprehension, di ba? So, kung driver nyo may pagkakamali, driver nyo ang titikitan namin. Kung sino man nasakay sa likod, nasa inyo yun. Was there a time na yung tinikitan mo, yung mismong sikat na tao? O wala pa naman? Yung player, Yung saka player yung vlogger. mismo? Ay, talaga? talaga? Oo. Anong reaction nila? Yung isa nagalit. Sino ron? Yung Yung player? player. O, bakit daw? Kasi finals nila. Hindi he was trying to argue na hindi daw siya dumaan despite na meron kaming video. Oo. So sabi ko, ito na yung video So ano pang gusto mong argument? Kung gusto mong pagbigyan ka, sabi ko, sa dami ng hinuhuli na kasabay ka, pag pinagbigyan kita, it will be unfair. Di ba? Yeah. Yung isa naman, yung vlogger, in fairness, nag-shoutout pa siya. Shoutout pa niya ako. Ginawang content. Talaga? Yung pagkakahuli niya sa'yo. Ay, pagkakahuli niya, Pero in fairness, marami sa kanila, yung mga kilalang personalities, they just accept the ticket. Tinatanggap nila. Pag may ginawa ka namang kalokohan na, or nagkamali ka, hindi mo sinasadya, tanggapin mo lang yung ticket, ba't mag-argue ka pa, di ba? Yeah. But there are other people na talagang ayaw patalo, akala nila they can get away with it, di ba? Alam nyo, ang napansin namin sa mga kalsada ngayon, those people who are really someone in the society, Yeah. sila yung pag nahuli, they'll accept it. Very cooperative. Very cooperative. Pero yung mga taong nakilala lang nila or may kilala lang sila na someone who is, let's say, in power, Yung mga someone na nag-name drop. someone na sikat, name dropping, sila yung very aggressive. Ano yung mga kadalasang palusot pag nahuhuli mo? Ngayon lang naman. Sir, first time lang naman namin. Meron pa. Lalo na yung sa mga walang dalang lisensya na nagbumotor saka walang helmet. Taga rito lang naman ako. So ang question ko nga, ang huhulihin ba namin yung hindi taga rito?
So how will we know kung taga rito ko o hindi ka taga rito? Parang hindi ko mananalo. No? Alam mo, sa Binondo, maraming hindi nag-helmet doon, mga GI. Nako, marami. Oo, di ba? Marami. Anong GI? Mga taga-China. Genuine. Yan ang ibig sabihin ng GI. So, ikaw, fake kayo? Hindi, Fake mga kayo. taga rito na kami. Taga rito kami. Oo. Dito kayo pinanganak. Oo. So, pag GI, Sa China, Sa China. pumunta rito para magnegosyo. Yan. okay. GI. Marami yan. Actually, hindi lang naman sa Binondo. Anywhere in the Manila. Maraming mga... well, actually, kahit nga probinsya. Probinsya ang Ay, pinaka-rampant. oo. Di ba? Kasi hindi ganun ka-stricto eh. Yeah. Kaya ang sinasabi ng iba, sir, punta ka naman dito sa ganitong province, punta ka naman sa Leyte, punta ka naman sa Cebu. Sabi ko, teka lang ha, Metropolitan Manila Development Authority po. Tama. Hindi naman hindi naman National Development Authority. Pero yan yung mga excuses na normally we hear on the road na ngayon lang naman po, first time lang naman. Yeah, Hindi na ito nga pagbigyan mo na ako ngayon. Hindi na ako uulit. Alam mo ano rebat ko sa kanya doon? Ano? Paano ko malalaman? Pababantayan kita araw-araw? Oo. Natawa siya. Bakit yung mga tao ay magpa-ticket? Ayun na lang. Ano bang dahilan nila? Kasi for the longest time, pag may nakita tayong clearing operations or yung mga nahuhuli sa kalsada, ayaw nila magpa-ticket eh. Ano bang problema nila pag nagpa-ticket sila? Wala daw pambayad. Pero, Oh. may malaki akong pero dyan. Wala kayong pera pambayad, pero makikita mo, nakaset up ang motor. Pangalawa, wala kayong pera pambayad ng violation. Then, why not just follow the rules? Oo. Magkano lang isang helmet? Di ba? Ito, nothing against people who are setting up their motorcycles, pero magsiset up ka ng motorcycle, napakaganda ng exhaust, ng ilaw, ng pintura, ng sticker. You've spent thousands of pesos. Why not buy a helmet also to go along with it, di ba? Kumbaga, hindi lang puro forma. Sagari mo na yung forma mo. Kasama sa forma yung magandang helmet na, Oo di ba? Oo. Ang sinasabi naman ng iba, ang biro nga namin, alam ko na ba't hindi nag-helmet? Kasi hindi makikita yung kapugian. Ako naman sabi ko, hindi ba dapat itago? Kasi pag masyadong pogi, maraming chicks. Baka mahuli. Di ba? Ang problema kasi, pagka, wala ka helmet, maporma ka. Pag na-aksidente ka, Yan. Wala na. yun ang magiging delikado niyan. Yung kahit ano pa itsura mo, pag na-aksidente ka, yari ka. Paano sa sobrang gwapo mo, bigla kang sumemplang, nagasgasan yung isang portion of your cheek. Di paano naman yan? Pero ang inaano nga namin dyan, ang sinasabi namin, this is not just about issuing you a ticket and asking you to pay for your penalty. It is also about one, respeto sa batas. Two, safety. I mean, everyone wants to be safe, di ba? Lahat tayo nasa kalsada. I mean, accidents can happen anytime and nobody can predict it. But what else can we do? We can have something that will serve as a deterrent. So, sa mga nagmumotor, proper riding gears. Sa mga nagmamaneho ng sasakyan, proper education, proper training. Pangatlo, yung being sensitive and disiplinado sa kalsada. That's the only thing that can save us from accidents. Yung iba nga, sobrang disiplinado na, aksidente pa. What more? Yung mga hindi sumusunod sa batas. O, diba? Very intelligent and educational yung mga arguments mo. Oo. Parang hirap manalo sa kanila. Sa mga immortal na nakikinig dyan, part 1 pa lang ito ng episode natin. May part 2 tayo. Yeah. No? Pero we have to answer the questions from our friends sa social media. Sa part 2. Oo. Hindi, ngayon Ngayon natin. na? Oo. Kasi may part 1 tsaka part 2 na questions. Ito, may mga nagpadala ng mga tanong. Part 2 na lang yung sa akin. Oo. Ayaw magbigay ng pangalan. Baka- Kinakabahan ako sa Tago natin sa pangalang letter J. Yung pangalan niya eh. Teka, saan na ba yun? Wala ka ba raw balak araw-arawin yung likes of Luzon Avenue? Kasi laging yung mga nahuhuling nasa ilalim ng tulay daw. Dun sa may tandang, okay. Going Tandang Sora, Dun sa going to may Congressional. Tandang Daw yung Sora. yung palengke kasi daw ginawang palengke extension yung ilalim ng tulay. True. Oo. Okay. First question, wala bang balak araw-arawin? As much as we want, it's just that ang problema natin, Metro Manila is so big. We have how many cities? 16 cities, 1 municipality. Lahat to is under special operations. So kami ang unit na nag-handle ng clearing operation. That's why this time around, pag nag-clearing kami, ang ginagawa ko yung tinatawag nating whole government approach. Andyan ang barangay, andyan ang kapulisan, andyan ang local government unit. Kasi no matter how much we clear it, kahit araw-arawin pa natin yan, pagtalikod natin, babalik at babalik yan. Why? Because people has been so used to doing this. Pangalawa, ang daming mga instances kasi na bawal tong certain area, pero may kompromiso kasi si ganito pumayag. That's why ang sinasabi nga namin, we have to be
streamlined. We have to be in single direction kung ano lang yung mga patakaran na susundin natin. So as much as we want to do our operations every day in a single area, kawawa naman po yung ibang lugar na hindi natin mapupuntahan. Actually ngayon pa nga lang, hindi namin mapuntahan halos lahat eh. We operate as early as 5 a.m. in the morning. We finish until 10 p.m. Or minsan nga pag talagang sobrang hectic yung mga tao ko, sabi ko you extend. 11 p.m., 12 midnight. Yeah. So lahat yan na. And also, meron kasi kaming mga certain aspects na ino-operate na kailangan also, we also have to prioritize. Like for example, 8888 complaints. These are all presidential complaint hotlines which we have to act within 72 hours. So, yan, isa sa mga priorities natin. We also have mga PCRMU or mga public concern response unit namin. Yan yung mga sumbong na emails galing sa Facebook ng agency namin, Twitter, phone-in complaints, emails sa office namin. So those are some concerns that we also have to act upon. And syempre, kaya nga meron tayong mga social media pages, meron din kami mga monitoring na kung saan pag nakita namin, oops, itong area na to, like meron pinadala sa akin na medyo nagkakaroon ng obstruction dyan sa kahabaan ng A. Bonifacio, pinapunta ko agad sa mga tao ko. So nag-clearing operation ka agad. So rest assured naman, yung mga areas na priority or mga importante, talaga nababalik-balikan yan. Ito naman, galing kay Jonathan Cardoza. Hindi niya pinaano yung pangalan niya dun sa comment section kasi daw baka makita na manager niya. Pahuhuli mo ba yung manager mo? Kasi baka makita na imbis na nagtatrabaho, nagko-comment sa Facebook. Magkano raw ang sweldo ng public officials, specifically mga nasa MMDA? Una nga, magkano raw sweldo mo eh. May sasagutin ako dyan. Pangalan ng show. So, yung sinasabi nyo, underpaid kayo. Hindi, alam mo, once kasi you are a public servant or you work in the government, alam naman natin, ang sweldo ng isang kawani ng gobyerno is not that big as compared to working in a corporate office. Diba? So, malayo yan eh. Ang pinagkakaiba na lang namin is people who work in government, ang priority is to serve the public firsthand. Pangalawa na yan eh. Kumbaga, at the back, hindi ba at the back of the mind, pero unang muna serbisyo bago natin iniisip yung yung sweldo, 'di ba? Yeah. So, if you want to know, siguro sa enforcers na lang namin. A pay grade sa mga enforcers are at around 12 to 15,000 only. So, imagine standing sa ulan, sa araw, bumagyo from 6 a.m. until may shift yan 6 to 2, 5 to 1. So, ibig sabihin yung inaway-away nung dati, yung ayaw magbigay ng lisensya, ganun ang sweldo nun. Naaway-away pa sila ng mga nahuhuli. Saka imagine mo, hindi lang away. Ako personally, naririnig ko kung paano away yung mga enforcers, kung anong mura yung naririnig, to the point na sasabihan, buhaya, mga ganon. Alam mo, probably there are some, 'di ba? Hindi man naaalis yan yung mga kumbaga sinasabi natin bad blood in a certain group, 'di ba? Mga bad eggs. Mga bad eggs natin. Apple, pero ganyan. hindi lahat. It's not all are like that. Kaya nga sinasabi ko sa mga personnels natin, whatever you hear, kung nagalit man, sigawan man kayo, murahin man kayo, shrug it off. Why? Put yourself in their place. Kung kayo ba, bagong gising, tinuto yung kotse mo, pag dunga mo sa bintana, what will you feel? Ako, magagalit ako personally. Intindihin natin sila. Yun, hindi ganun kalaki. And to be honest, standing in broad daylight, umulan, humangin, bumagyo, 8 hours a day. These enforcers also deserve yung compassion natin and respeto sa kanila. Kahit times 2 o times 3 yung sa sweldo nila, maliit pa rin kung ganun ang trabaho. Imagine mo yan. Pa rin talaga kahit nasabi mo na sa ilalim ng tulayan, imagine mo yung hinihinga nilang alikabok. Yung tambucho pa lang. Yung tambucho ng mga sasakyan. Imagine that the toxin that they are inhaling. Nakakaawa yung mga enforcers. That's why yung sinasabi ko nga sa mga tao rin, respetuhin natin. Let's respect. Hindi na lang isipin natin bilang enforcers, but bilang tao. May medical ba kayo? Meron. Yes, we, even the enforcers. Yes, the agency provides the medical naman na, for example, kailangan ng check-up, meron yan. May mga check-up naman with the agency. And it's, provided by the government. Tapos may mga leaves din kayo. Yes, meron. May mga leaves yan. So, maganda naman ang compensation. It's just that everyone needs to make a living. So, intindihin din natin itong mga enforcers natin, yung hirap na dinadanas nila. Meron pa siya mga katanungan dito, Sir Gab. Ano raw ang greatest accomplishment mo so far bilang head sa MMDA? Siguro for me, kasi yung clearing operation
ng isang agency like in MMDA, it's not cup of tea of everyone. And ang isa sa mga accomplishment na I would say that would stand out is sa mga kabataan. Ang daming kabataan ngayon na sila mismo, they understand what we are doing. Imagine high school student, first year college, sila mismo alam na nila kung ano nangyayari sa society. Yeah. Kung ano ang bawal, bakit bawal humarang sa bangketa, bakit bawal mag-illegal parking. So I think that's one achievement that I would say that would stand out from the previous clearing operations. Kasi we were able to touch and tap the younger generations. Which is tama kasi sino ba magpapatuloy nito? Di ba sinasabi natin lagi, ang mga kabataan, ang hope ng future, the children are the hope of the future. So, before, sila mismo, hindi nila alam, paano nila itutuloy? Or how will they become the hope of the future? Yeah. So, at least ngayon, sila mismo, nakakatuwa nga yung isang school, isang college sa Caloocan. Everyone, all the students, pag dumating ako doon, lahat hinihintay ako. Talaga? And hindi lang just because of the pa-picture, Oo. Yung mga narinig kong comments, Sir Gab, alam na namin ngayon, bakit bawal pumarada. Sir Gab, alam mo ba, dun sa area namin, sila na mismo naglilinis ng bangketa. Kasi nga, Galing, natakot sila. At alam nila kung ang tama ang mali. Oo. Meron pa, Sir Gab, dati nagmamanay ako ng walang lisensya. Ngayon, kumuha na po ako. Kinunan na ako ng tita ko. Oh my God. Oh, so hindi yun legal kasi kinunan siya ng tita niya. Walang picture ng tita niya nasa lisensya. I mean, siguro Pero may lisensya na, siguro may sinamahan siya lisensya. siguro. Oo. So, siguro that's one accomplishment. Kadulas no? Siguro that's one Yeah, accomplishment that I would say na it will stand out. And aside from that siguro yung unti-unti, the entire, alam mo yung society natin, tumatak na sa kanila Yeah. na it's about time na kailangan natin ayusin yung kalsada. It's about time we give back the sidewalk to the pedestrian. So, probably the greatest achievement that I would say at this point in time, yung nabigay ko yung na-alter natin yung mindset ng mga tao. Which I think Yeah. that is something na cannot be bought and it cannot be forced. Tsaka mahirap True. gawin eh. Diba? Mahirap. Gawin. Ito to wrap up this discussion. Oo. How to be you. Like, Yan, paano yan. maging Gabriel Go? Like, if I want to work in government, for example, what would you tell me? If I want to be the future operations head ng MMDA, what do I need to do? Siguro one thing that you have to keep in mind, not only to be an operations head, but also if you want to go into public service, you are there to serve the public. So first things first, put the service to people ahead of yourself. Kasi ako, to be honest, to the point na yung trabaho ko, mas nagiging priority siya, mas nauuna siya, even though, let's say, nasa bahay ako. So there's no time off when you're in government service. Especially sa amin, especially sa ginagawa ko. Yung position mo Sa ngayon. position ko Oo. right now. Kasi I go home 11 in the evening, 11:30 I arrive almost midnight. Pero ako, pagdating ko sa bahay, I still have to check my phone kasi yung tao ko nag-ooperate, baka Yeah. mamaya may problema, I have to ask the status. So, it's almost round the clock Paggising ko, 4 a.m., unang bukas ng phone ko, check nung status, ilan na ba ang tow trucks natin waiting for us, ano ba yung mga complaints natin. And sometimes, would you believe, magigising ako ng 2:30 a.m. Yung bigla lang naalimpungatan ka, bigla ko kukunin yung phone ko, text na ako. Text na ako sa mga team leaders ko, ganito ang gagawin nyo, ganito. So, wait for me when I arrive, deploy na tayo. So, those are the things na, bilang isang public servant that you have to put first. And always remember, public service is public trust. Yan. So, it's a very normal thing that you will hear na public service, public trust. Pero it's so hard to put it into practice. And yun nga ang sinasabi nga natin, sinasabi ng iba, nasa gobyerno kayo, ang ginagawa nyo pasarap lang, etc., etc. No. There could be some, but kung titingnan mo, to be efficient, yun nga sabihin ko, put service first ahead of anything else. Yun. So, ang And ganda then ng take your civil service exam. Yeah, oo. Yeah. Ganda ng Saka, sinabi. wag mo nang isipin yung compensation. Yeah. Kasi if you're into public service, it's not just about service to the public, but also, anywhere we go, even in business, ang pinaka-importante, you have to have the passion. Oo. Kasi if you do not have the passion, kahit anong taas ng sweldo, you'll just be there just because of the compensation. You will not go beyond
yung ano no, yung trabaho mo or go beyond the service just to accomplish something na outstanding. So passion is very important kasi if you have passion into something, hindi na siya magiging trabaho. Hindi mo ma-feel yung hirap ng trabaho. At saka nag-enjoy. Obvious naman nag-enjoy si Sir sa kanyang sa kanyang trabaho. Pero medyo nakakapagod rin, no? Bigla ka na lang magigising ng 2 a.m. Diba? Pero guys, part 1 pa lang ito sa episode natin with Sir Gabriel Go. Sa mga gustong i-follow si Sir Gab sa social media, sir, ano po yung social media accounts niyo? Well, I have one Facebook account only which is Gabriel Go. Yun lang yung kaisa-isang verified na Facebook. Oo. Ay, yung TikTok. Yung TikTok ko, yung TikTok ko, isa lang po yan, Gabriel Go _88. Parang _.88, something like that. Pero makikita nyo naman yan. But I noticed a lot of social media pages or even accounts are popping up na persuade the public na iniisip na ako yun. But no, I only have one TikTok account which is yung Gabriel Go.88 or _88, something like that. Imagine mo, no, yung account ko, hindi ko kabisado. Kasi hindi talaga ako sa mga social media. Hindi ako Yung mga nakikinig dyan na umaasang may OnlyFans, wala siyang OnlyFans. Ha? Ano ba yung OnlyFans? Ano yun? Nakapantalon ka lang. OnlyPants. OnlyFans. No, yun. So, if you, I only have one Facebook page. Facebook account. It's not even a page. One TikTok account. Yeah. And yung Instagram ko, kakagamit ko lang din. It's the same as my Facebook, Gabriel Go. Okay. Nice. Sa social media, pwede nyo rin kaming i-follow. Zar, take it away. So, just follow me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. And then also my social media accounts, it's at my other office, PH. And meron akong personal social media account, Zar de los Reyes. Zar de los Reyes 1 din. Subscribe to the Underpaid Podcast sa Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto nyo mapanood yung video episode natin, bukod sa Spotify, meron tayo sa YouTube ng The Pod Network Entertainment. Subscribe to Suplado Motors and Stanley Chi sa lahat ng social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. At saka huwag kayong mahihiya pala mag-message sa amin if you have career questions. Nasasagot ko naman lahat sa LinkedIn Ikaw, nasasagot mo? Love advice ang tinatanong sa akin. Love advice ba sa'yo? Oo. So love guru ka, hindi ka career guru. Hindi, career din naman. May mga iba nagsasabi nung may isa naghinaing kung tama ba raw ginagawa ng boss niya sa Discord. Sabi mo? Babasahin natin sa episode. Sa future episodes. Pero yun, don't hesitate to ask. We answer naman pag within 72 hours, hindi kami nag-reply. Ibig sabihin, walang kwenta yung tanong. Ano ba? Mag-follow up na lang kayo. So, yan ang rason kung bakit hindi niya tinatanong si Stanley sa LinkedIn or kung saan man. Kasi nagreklamo siya Hindi, may mga nagtatanong sa akin hindi siya nireply ng crush niya, ano gagawin niya. O kung di ka nireply, ibig sabihin walang gusto sa iyo yan. Move on na. May suggestion ako doon pag di ka nireply ng crush mo. Sige, Bigay mo sa akin sa nag-work at sa nagpaparada. Tow natin. Tapos, ikaw on to the rescue. Diba? Papansinin ka noon, for sure. Tama. Mag-i-email ka sa MMDA. May ganun palang service yung MMDA ngayon, no? Very innovative. Innovative and very personal. So, guys, abangan nyo yung part 2. Thank you very much, Sir Gabriel Go. Thank you very much. And syempre, for Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.